You are the way maker, Panginoon Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Sa pamamagitan niyo po, Panginoon, nagkaroon po kami, Lord, ng kaligtasan, Lord. Kaya hindi hadlang, Lord, na kami ay hindi magpulis. Walang hadlang, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Holy Jesus, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. You are here, moving in our midst. Yes, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you.
namin, Lord God. Dahil sabi niyo nga po, Panginoon, Lord God, sa iyong salita, Panginoon. Sa Matthew chapter 8 and verse 20, Lord God. Kung kami nagkakatipon, Panginoon, Lord God, na walang ibang sinasabi, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Nandito ka sa aming kalagitnaan, Lord God. At pinapanghawakan namin yung Lord sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil sabi niyo nga po, Panginoon, Lord God, kung kami luwalay sa iyo, Panginoon, wala po kami magagawa, Lord God, sa aming mga buhay, Lord. Kaya, Lord, tungkapin niyo po, Panginoon, ang aming pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, Panginoon, Lord God, sa iyong pangalan lamang, Panginoon, aming Panginoon, Hesus Kristo. In Jesus' name, Amen and Amen. Lakpan mo natin ang Panginoon. Amen, amen. Guys, mga kapatid, na-pressure ba tayo? SOGC, na-pressure tayo, no? Actual pa lang yan. Pero para kay Lord, wala pong posible. Kaya po, nandito tayong lahat para mag-aral. Lalo-lalo na po sa amin, Pastor, kasi wala po kaming ganito. Nag-ano lang kami sa, sige. Thank you, Lord, kasi mayroon po tayong gawin nito. Tinatawagan ko muli si Pastor Edmond. Lord, amen. Na-feel niyo ba ang worship sa Panginoon? Amen. Glory to God. So, first time pa lang naman natin yun. And I believe by the next week, maaari siguro mag-usap kami ni Kuya Daniel and then we will assign the musician para makita po natin yung differences nung naka-arrange lahat yung ating pong gagawin. Amen. So kanina kasi nakita natin, it's common. Ito yung ginagawa kasi natin eh. Kasi nga, dahil kaya nga tayo nag-aaral para matuto. Amen. So ngayon, kanina, ito yung laging ginagawa natin. Nakita natin when we sing a song, sabay-sabay talaga ang musician. Pero ngayon, ang gagawin natin, dahil nandito tayo sa pag-aaral, i-level up natin ng one step higher. Amen. So what I mean is, next week, titignan naman natin yung mga kung paano ipapasok ng isang instrument yung isang kanta na sa kanya naka-designate yung intro. Kaya nga diba sa merong intro, merong outro. Amen, sa kanta. So, yun ang gagawin natin by next week. Pag-usapan natin kung anong kanta na yun. And then, ibibigay natin in advance sa mga ma-assign. So, ready na kung sino man yung ma-assign. Huwag kayong kabahan. Amen. Then yun po ay ating pinapractice natin ito for the glory of God. Kasi gusto natin matuto. Gusto ba natin matuto? Amen. So, we need to submit doon sa training na yan. Amen. Dahil nga, hindi lang kayo ang magbe-benefit, kundi yung mga next generation pa ng mga atin ng church na magiging musician din. Amen? Kasi sila din po ay magbe-benefits. Okay? So alam ko naman, pinapractice po natin yung, sino po nakakalam dito ng tinatawag na worship and high worship? Meron po ba? Can you please raise your hand? So praise God. So ito po kasi as a introduction lang po sa ating pong malalim na pag-aaral. Okay? So in tabernacle, meron pong tinatawag na outer court, holy place, and holy of holies. Amen? So hindi lang po yung ginagamit sa prayer. Even in music, ginagamit po natin yan. So ano po yung significant nito in terms of music? Okay? So pag tayo po, a worship leader, nakaramdam na isang church ay maraming pinagdadaanan, ng lalamig, okay, dumadaan siya sa tinatawag na outer court. Amen, that is the repentance song. Kaya ang opening song is about the blood, ibig sabihin about repentance, yan po yung dinadaan sa opening song. Kasi nakaramdam yung isang iglesia ng may pinagdadaanan. Amen? So, makikita mo kung ikaw ay worship leader, aating ka ng isang iglesia, mararamdaman mo sa worship leading pala kung ano yung meron sa iglesia. Bakit? Kasi alam mo. Amen? Diba? Napakaganda ng pinag-aaralan. Kahit hindi lang pasok ng iglesia, oh, praise God, praise God. Kasi hindi mo pala alam, meron palang dami-dami palang pinagdadaanan ng iglesia. Pero pag natutunan mo yung proper
ang pagsamba sa Panginoon, makikita mo kagad in first singing pa lang, ay alam na tayo pinagdadaan. So bilang isang intercessor, alam mo na kung ano ito pray. So meron po siya tinatawag na outer court. So at ito po yung mga opening song po natin. Now, meron pong tinatawag na holy place. Ano po yun? Yun po yung, alam na naman natin sa holy place, no? Ang nakakapasok lang doon ay pare. Amen? Hindi ka pwedeng pumasok doon. No? Matitikot ka. Amen? So in holy place, ito po yung ating pong awitin na magbibigay sa Panginoon ng, of course, papuri, magsamba, like praise. Mga praise po natin na dinadaan. No, yung shout to the Lord with a joyful noise, di ba? Yan po yung naano natin. So yun yung praise. Yun po yung ating holy place. Okay, and then after that, right away, di ba yung worship natin is speaking about us. Amen. Ikaw muna. Piniprepare mo kasi yung sarili mo in holies of holies. Amen. Ibig sabihin, from I, going to holies of holies, it's become you. Yung ikaw, wala na sa eksena. Pag nag-worship po sa Panginoon, ang Diyos na ang tinataas. Kaya nga you. Amen. First, ikaw muna, i-cleanse mo, and then pinagpirm ang puso mo. Pero pagdating sa high worship, siya na ang kinasama mo. Amen. Kaya ang worship leader, hindi siya nahihirapan na ma-anoint yung mga congregation because tama yung kanyang pagsasagawa ng kanyang worship. Yung line up niya ayos. From I to you. Kaya nga tingnan, papansinin yung mga pictures. Bakit? Nadadala nila ang buong congregation. Pero sa church namin hindi. Diba? Kasi may technique. Merong pag-aaral kung paano dinadala yung congregation sa tamang pagsamba. Amen? So yun po. So from musician, and then the worship leader, so yun po yung ating pong pa-practice para makita natin na matapos yung ating pag-aaral, eh, mayroong natutunan at mayroong pagkakaiba. Hindi yung natapos yung pag-aaral natin, parang wala naman, parang ganun pa rin. Sabi, parang wala na bago. Amen? So hindi dapat gano'n, dapat one step higher, merong nabago. Dapat may makita na kung meron man tayong mga visitors na dating umangatin sa atin, makita nila, parang ibang praise and worship na ngayon. Amen? Bakit? Dumaan kasi kayo sa training at nagpa-train ng bawat isa. Amen? So yun lang po, glory to God, salamat po sa inyong buhay. Amen. Maraming salamat po, Pastor Noel. Ano na po kami na medyo kinakabahan na kami. So, nandito tayo sa exciting part kay Kuya Peter. Siya na po yung ay, Pastor na pala. Sige po. Floor is yours. Pastor Peter na. Tanchi. Magandang hapon po. Pagpasensyahan niyo na ako, hindi ako talaga sanay magtulog. Hindi, ito. Wala akong na-prepare na question pero tingnan lang po natin. So, magandang hapon po. Ako po ang inyong Kuya Peter. Isa po ako membro ng aming music ministry. Ang hawak ko po ay una nagsimula ako sa gitara, tapos sumunod ang drum, susunod naman ang organ. For the glory kay Lord. Diba? Kasi nga, hindi natin inaasahan, merong huwag naman po sana magkasakit, para matuloy ang pag-worship, may prepare natin, kailangan lagi kang handa. So, yun talaga ang musician, tinasabi, na lagi kang handa. Pati ang singer, kung merong may papalit para matuloy ang worship. So po, ang pagiging musician, kaya na sinasabi dyan, God is more interested in our character than our ministry. So, when people see us, they should see Christ and how He loves them. So,
ang bawat isang musician, ang bawat isang worship leader, hindi para sa sarili niya, nadadala niya ang congregation at nakikita kung sino talaga ang wina-worship. So nasa harapan niya si Lord para purihin ng congregation. This is must take on a lifestyle of worship. So, yung lifestyle natin nun, bago na. Tulad ko, bago ako nasa music, lagi ako naglalaro basketball, wala akong pero naging transport, so kung sino magpa-practice, susundin ko kayo mag-practice talaga. Yun po ang kailangan dedicated ka sa ministry mo. So, to be a singer or a musician is a high and holy calling. So, hindi ito parang, sasali ako tapos yung bandang huli mawawala ka. Okay? Ito ay isang dedikasyon, pagpupuri sa ating Panginoon. Mabilis po ba ako? Parang lahat na lang. Kuya, Marami naman. Nagpa-practice, pero kapag natuto, lumipad na. Alis na. So, kaya nga, sinasabi ko, kaya nga, ni-stress ko dyan, kaya nakaguhit yan, high and holy calling. Hindi basta-basta. O parang sorry po parang mag-aasawa, hindi basta na lang isusubot, luluwa mo. Basta pakisabi na lang po kung medyo may tanong kayo o na mabilis ako dahil hindi nga ako sanay sa maraming tao. Ako ay nagtuturo ng warranty pero isa 2 tao lang. Pero sana, with God grace and wisdom, may tuturo ko lahat sa inyo. Amen? So, in Nehemiah's time, the musicians were required to take an oath of holiness. So, nung panahon ni, kailangan manumpa ka para maging musician ka. Hindi katulad ngayon, basta maging musician ako, pero wala, di ba? Hindi wala kang dedication, wala kang hindi ka musician ni Lord. Okay? These words are for you, the Christian church musician and singer. You give your time and talent to play and sing for the Lord. So, ang talent na binigay sa iyo ni Lord at ang iyong oras dapat mong ibigay sa Kanya. Hindi yung bukas na lang, hindi po sa isang linggo na lang, tapos pagdating ng worship, saka ka papasok. So, kailangan may dedication ka po. Okay? Once you decide to play and sing for Him, your life is not your own. So, ang iyong dedication, ang iyong buhay ay para sa Kanya. Okay? So, introduction pa lang yan. Okay, ito maganda. God interests not only on how you sound. Okay? Hindi siya interesado kung anong kakayahan mo, kung magaling ka, kung ito ang pinakamagaling sa grupo. Kasi ang kanyang tinitingnan on how you practice, how you dress. Kasi hindi basta-basta magtugtog ka. Sorry butas ang pantalon mo, butas ang t-shirt mo. This is a holy, gaya na sinabi, it's a holy calling. Okay? Next one. What will you do with your time? So, kung wala kang ginagawa, kung ikaw nasa ministry, pwede kang mag-practice. Pwede kang mag-practice ng sarili mo. Aminin ko po sa inyo, ako, nung sumali ako sa ministry, tuwing umaga, pagkagising ko, YouTube, pero hindi ibang YouTube. Ang YouTube ko, puro sa ministry song, pinag-aaralan ko yung kanta na gagamitin ng coming Friday na yun. So, alamin ko kung anong magandang gitara, magandang tunog ng drum, magandang style. So, tuwing umaga yun, pag uwi ko galing trabaho, yung pa rin ang bubuksan ko, yun na rin ang pinapractice ko sa bahay. Wala na yung basketball na panood, wala na yung puro dedicated ako sa music po. Amen. Amen. Yun lang ang in-share ko po sa inyo. Sana ganun din ang bawat isa. See?
Sing unto him a new song, play skillfully, gaya na sinabi ni Pastor sa Psalms 33. Trigger ba dito pa? Sorry pa. So, excellent of a Christian musician in biblical expectation. God expects skills. God demands nothing less than excellence. So, kung ikaw ay musician, kailangan ibibigay mo lahat para sa Kanya. Ang iyong excellence, pagpapractice, pagtutugtog, pagkanta sa kapurihan niya. Gaya sa Philippian, katapos-pusan ng mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuti, ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo na ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutunan, at tinanggap, at narinig, at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. So, dedication talaga para kay Lord. He has the highest level of skill coupled with the most sensitive response to His anointing. Gaya na sinabi ni Pastor, hindi kailangan madala mo ang congregation sa pagka-praise sa Kanya until anointing, until we receive the Holy Spirit. Tama po ba? Salamat po. Ano po yan? Kung may verse po, dyan sa Isaiah 35 verse 2, Job 27 and 28, Psalms, so and so. Music, ay sorry po, babalik ko po. Sige po, babalik ko. Ay, nawala na. Conclusion na yun eh. Sorry po. Dahan-dahan na pindot ko. Po, sabi sa inyo, hindi ako sanay eh. First time po, first time. Pero sabi nga niya ate, first time, di ba kailangan ko? Hindi ko yung pindot na. Yan, babagala pa sige. Saan na tayo? Hindi, nandun na tayo sa kabila, di ba po? Sunod. Susunod na po. Yan. Ay, sorry. Yun. Yun, Yan. okay na po ate. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Sige, okay, next po tayo. Mabilis lang po ito. Kasi yung Pag gusto niyo, conclusion na magpapalito sunod. muna. Yung si Alexa yun. tapos magsulat pa. Kinakabahan A ko. Christian musician is excellent. Musician is mentioned in the Bible. Every word is nasa and usually playing in groups. Okay? So, ang musician, hindi lang solo, kailangan isang grupo. Yan sa Psalms, kanilang nakita ang inyong mga lakad ng aking Diyos, ang aking hari, sa loob ng santuaryo. Ang mga awit ay nagpapauna, ang mga nagtutugtog ay nagsisusunod sa gitna ng mga dalaga, nagtutugtugan ng mga pandereta. So, ganun din, kailangan isabay mo lahat ng narito sa kongresyon para sila ay magpuri, madala mo sa kataas-taas ng kapurihan. Nasa means be perpetual, walang hanggang, excel, and oversee, taga-pangasiwa. Okay? Ang pagiging musician talaga or nasa is walang hanggang pagpupuri at paglilingkod ko sa Panginoon. Also carries the idea of preeminence or superiority, kataas-taasan, surpassing glory, nakakahigit sa kaluwalhatian, victory, tagumpay, and leadership sa pamumuno. Kaya lang sinasabi ulit na ang bawat worship leader, musician ay isang leader para madala, magpuri at magbigay ng kataas-taasang kapurihan sa Panginoon. Okay? Tahimik. Hindi ako sanay. Okay, musician has no place for artistic temperament. Ano ibig sabihin? Ang damdamin natin, iwas-iwasan, okay?
Yun lang. Musician, director, song leaders, and instrument tends to be sensitive. Okay. Pangalawa, onion skin. Kaya po, onion pa naman ulam. Pangatlo, moody or temperament. Okay? Hindi, sino ba moody? Sino bang onion skin? Ha? Sensitive. Kaya totoo lang, totoo, di ba? Di ba totoo naman po? Ang bawat, minsan din natin maiwasan sa bawat grupo. So, ang dapat mangyari dyan, kailangan i-pray natin, gaya na nangyari, i-pray natin, magbati tayo, be humble. So, kailangan para magpuri sa Panginoon, kailangan pantay-pantay tayo at magkakasama. Okay? We commit ourselves to pray to the Lord. Kaya sinasabi ko, kailangan sama-sama tayo. Long-lasting ministry. So, pag sumali ka, long-lasting ministry, hanggang sa magtuturo mo, ipapasa mo ang kayong kagalingan, kayong karunungan sa mga susunod at kasama nating membro. As God musician, you are His alone. So, si Lord lang talaga ang dapat mong papurihan. Amen. Tama po ba? Amen. Ha? Sige po, hintayin kita. Pasensya na kayo, talagang magbiro lang po ako. Ayan. Ito po. No sideline for extra income. Gifted God musicians should not use the same gift for entertainment purposes during their free time to earn a living. Amen. So, hindi ko na kailangan i-explain. Walang sideline, walang side bet. Kay Lord lang ang iyong talent dahil sa Kanya Amen. galing ang talent na yan. At dapat mong ibalik sa Kanya ng papupuri. Okay po? Parang masasanay na ako. Ito, musical excellence because of training. So, ayan na, nagsisimula na kami mag-training. Tapos na ang sermon. In biblical times, there was rigorous training for musicians. 29 years. Tagal naman no? Training period for Levites in both musician arts and ministry. So, piliin mo. Yan, 29 years. Ako, pang-apat ko yata sa Tagal ministry. pa. 25 pa. Ang tagal pa. Pero dami ko nang natutunan. Amen. Kaya kasi bigay ni Lord. Amen. Kaya kung ikaw talaga, binigyan ka ng talent ni Lord, ibahagi mo sa mga tao at sa kanyang papuri. Duties and responsibilities. Ito na ang dapat nating gawin po. Consider practice hours. So, dedicate mo. Time management. Okay? Kung kailangan mag-practice, dedicated. Kahit gabi, di ba po? Kung kinakailangan para sa kapurihan ng Panginoon, pwede. Kailangan mo sa Ha? Hindi naman po. Pero kung kung required, nasa sayo naman po. Diba? Ako, kahit sino sundin ko, ito talaga, masasabi ni Pastor Remy. Kahit gabi, sige, mag-practice tayo, kahit ako mag-ahatid sa inyo pa uwi, ako mag-ahatid sa inyo pa uwi. Kung naalala niyo si Kuya Jandy, doon pa sa border, sa may checkpoint ng papuntang Jeddah, inahatid ko pagkatapos ng practice yun. Yun po. Yun ang dedication ko sa kanya dahil sa music at sa ministry. Okay? Be determined. Expect nothing but the best from yourself. So, God does not ask the impossible from us. If He required excellence from us, it is because excellence can be achieved. So, pagiging mahusay, magiging bihasa ay na-achieve. Hindi tayo dapat tatamad-tamad. Amen. Okay? Dapat pag-aralan din natin. Meron tayong strive na matuto ng mga bagong bagay. Ang drum, hindi ko talaga pinag-aralan to. Basta, lang sa music, kung tumatama ang tempo, yun na po.
So, gusto ko matuto, kailangan mo mag-strat. Yeah, di ba po? Parang inaantok, sige magpapanay mo na nga ako. Eh, hindi ko alam kung anong binili ni ate. Ano ba to? Girl. Uy. Oh, pero may panlalaki daw. May panlalaki. Oh, ano yung sinabi nga doon? Yung group ng musician nung panahon na ano? Ano yung Hebrew words? Nasa. May nasa, may nasa. Hindi kasali na sa harap. Nasa. Nasa harap. Nasa talaga. Oh, sige, ano yung ano? Yung... Bawal sila sumunta. Pag ikaw musician, ano yung dapat mong gawin? Na ano? Isa itong holy... Ano pa? Ate! Yung nga, harap dito sa natutuwa nga po ako, talagang ginaganahan ako. Strong man. Oo. Maganda na, kanina rin eh, sa ano namin, dalawa na rin yung collector eh. Ba't ba? No, dalawa ng dalawa. Meron pa? Meron pa ba? Mamaya na, mamaya na. So, tuloy po tayo. So, malinaw po, no? Na walang imposible pag ang excellence natin sa pagtutugtog at pagpupuri sa Panginoon, na-achieve yan kung tayo ay magpupursige. At dedikasyon. Yan, yan. Parang ito ginagawa natin. Your church can provide training for musicians. Make the most of opportunity. Ask your music director for suggestion on how to extend your personal skill in music. Parang na kami, marunong na rin, pero kailangan pa rin namin matuto. Kung may mga ganito, katulad sinabi ni Pastor, na merong magandang paano pagpasok, kailangan natin matutunan. Paano mag-outro, hindi yung basta tugtog na lang ng tugtog. Diba? Ako, napapansin nila pag ako nagdadrum. Minsan malakas ako, minsan mahina. Kasi, hindi naman ako na yun eh. Kasi nararamdaman ko na yung Holy Spirit na pumapasok sa akin kailangan. Ang ibig sabihin niya, mas lakasan mo pa para magpuri. Di ba, ganun din naman si David. Di ba, wala siyang pakialam. Basta pag magpupuri siya, kahit ano suot niya, kahit anong kinakanta niya, basta magpuri sa Panginoon. Hindi po ba? Tama po ba, Pastor? A skill is not a talent. A talent is something you born with. Okay? A skill is something which is acquired and developed. Okay? Nakuha niyo yung difference. Ang skill is the talent, ito ay na-acquire. Pero ang talent, galing talagang born sa yung talent. Ako, kahit ako, wala akong talent talaga sa pagkanta eh, kasi bababa ang boses ko. Pero sa music, di ba naman nakita mo. So alam ni Lord kung saan ka talaga ilalagay. Train, study, practice at every opportunity. So yan ang importante para tayo matuto at maging successful sa music ministry. Okay? Musical excellence because of selection. Alam niyo ba na ang mga musician noon ay pinipili? Hindi basta-basta. Okay? Hindi basta-basta ang sinasabi, magaling ka, sige, sali ka. Dahil yan, may rigorous training. Muli mo, magte-training ng 29 years. Oh. When King, katulad yan, when King David first instituted the liturgical music system, he appointed musicians because they were already skilled. So, talagang magagaling na. Okay? Selection process. May selection process pa pala. They were carefully chosen. Kaya sinabi ko, hindi basta-basta. Okay? Kung may talent ka, pero wala kang dedication, hindi ka pwede. Okay? Meron kang dedication, wala, baliktad yun. Diba? Pero, kung may talent ka, lagi ka naman nausi sa pagpapractice, hindi ka naman mati sa bawat ministry, wala din, di ba po? Nagsasayang yan ng
Wala po. Praise the Lord. Sige, pwede yan. Wala na, hindi nakasali. Hindi nakasali. Meron ng ano, meron ng ikaw naman, meron ng iuwi, kayo na lang wala pa. Sige, aba, meron po. Meron po. Pastor. Po. Ano yung pagkakaiba ng talent at saka skills? Kasi mayroon akong kan na iba yung nagpa-practice at saka mayroon hindi nag-practice pero alam niya. Example ko, yung sarili ko na lang. Yun ang talent. Hindi ako mag-practice kapag narinig ko lang yung pan, alam ko na kung saan anong chords ko commit. So, ano yung Yan. Yan po. difference ng kasi sa Yan nga po yung sinasabi ko, Pastor. Kasi kahit hindi ka mag-practice, meron kang talent ng pandinig, alam mo yung pyesa. Matutugtog mo yung pyesa. So yun ang talent. Kasi born ka ng magaling ka sa tenga. Ang skill, dinidevelop yan. Magaling kang tumugtog, pero nagsisimula ka, pero i-develop mo pa rin yan. Okay, para lalo kang maging magaling na gitarista, magaling kang drummer, at maging magaling kang musician. Hindi, ako kay Peter may sasabihin ako. Apo. Musician. Hindi, okay. Malakas mo. Okay po. Sige po. Pero sinabi ko sa Amy, yung gano'n sa akin na video yun. Video yun, totoo yung araw. Kasi bagong araw, wala kang mga mighty. Maghihiram ka ng gitara, wala ka sariling gamit, di ba? Opo. I-treasure mo yung time na yun para magtuto ka kasi anytime pwede kunin yung instrumento. So, gagawin mo, nung panahon kasi natin yun, di ba? Wala pa naman mga transcription, wala pang mga YouTube. Talagang ano mo siya. Ngayon, ito yung ano ko, ano ko. Eh, pasok na Bido. Pero mayroong musician at technical. Pag, alam yung binis, pag gumano siya ng nota, maiinis siya. Hindi yung ano, hindi yung rattle. Kasi makikita mo sa isang musikero kung talagang mama siya tumugtog. Tama po ba? Amen. Nakikita mo yung kumama ka tumugtog. Hindi yung Yun talaga. maano ka lang, alam mo yun, may mga kategorya eh. Opo. Mga kategorya. Ngayon, sana tayo, mag-evolve tayo kay Lord, nasamahan natin ang pagiging technical. Tama po yun. Kasi nga, isa, yung sinasabi mo nga, yung talent niya, talagang talent niya talagang magaling sa mundo. So, may ano sila, may kanya-kanya sila. Opo, yun nga po. So, yung sinasabi ng skill, dahil nga magaling ka sa nota, di ba? Mas lalo pa natin yun. Yung paano yung gusto mong kumanta, pero parang ano, Parang ayaw sa inyo kanta. ayaw sa'yo nung ano. Huwag ka na pumili. Dapat po. Hindi po, kasi yun ang sinasabi, kailangan mo mag-practice, kailangan mo matuto. Skill yun. Yun po, skill. Ang talent kasi, ang talent talagang born pa lang, marunong na kumanta. 3 years old, kumakanta na, marunong na sa ano, di ba? Yung anak ko nga, 3 years old, ang galing na mag-English kaysa sa akin. Kasi nga doon sa mga kapatid kasi. Pwede pala. Gusto mo? Oo, pwede i-develop. Pero kung wala na, ayaw ko na. Gaya nga sinabi nga. Sa yung 1 Corinthians, nandun yung mga gifts, marami pang abang. Opo, diba? Kailangan, kasi kung dedication, kung talagang dedication ka, may meron kang dedication kay Lord, bibigay naman ni Lord sa iyo yung boses. Paano yung widow? Paano yung daw yung widow? May skill ka. Yeah. I-develop mo. Ito mo kanina, flat, kailangan maging flat. Hindi ko ba? Joke lang nila, ate ko. But at least natutuwa ako dahil na may interaction tayo, natutulong at bawat isa. Po. Pero kung tama ba yung nasagot ko po sa inyo? Pastor Peter. Po, Pastor Joel. May narinig po kasi ako yung widow eh. Pero yung Utah, ito yung ano. Hindi yung widow, basta widow. Hindi
Ano po yung masasabi niyo po doon sa video na yun? Nung araw, pag ano ka, Kasi po nung kasi sinabi ni Pastor na naman ako. matalas yung pandinig mo. Maano ka, mamito ka kasi dinitila mo ito, tama? Kaya ako nasasabi ko basta bilang musikero kasi. Kaya binibitawan ko yung word na gano'n. Nung araw yun talaga yung tawag. Ito mabulong tao na ito, hindi na kailangan ng malalim na tutorial. Marinig yan lang, mamito ka, kumbaga ba ano ka. Talented talaga siya inborn na kahit anong parinig mo makukuha niya. Iba yung Christian. Pwede rin, kaya hindi naman siya talaga And sa music, yun ba yun? kasi lahat naman ng Mag-aaralan. mabilis siya natidevelop kasi sinasamahan niya ng talaga. Ang gift niya doon, yung madali siya makapick up. Yun ang gift niya. Madali niya makuha yung tono, madali niya Para sa akin na i-apply. isama pa ng technicality. Opo. Yung technicality kasi, ibibigay mo sa kanya, ilalagay mo sa papel para share mo sa bawat tao. Diba? Kasi katulad sa group, ikaw ang nakuha mo kagad yung chords. Ako hindi ko pa nakuha yung chords. Ilalagay mo sa technicality sa papel, i-share mo kaya kung ito yung chords dito para matugtog natin ang bawat isa at sabay-sabay tayong tutugtog sa kanya. Hindi yung ikaw lang, kung gusto mo. Di ba po? Hindi naman sa ganun. So, Sana chocolate na yan. Sa boy. Panghilod niya, panghilod. Vice versa. Walang pangalan? Salamat po. Pwede pala tayo magtanong dito. Pag ikaw yung tanong, bibigyan ka rin sa Hindi, siya una nagtanong eh. Salamat po at nakikinig. So, balik tayo. Sa selection po, they have to be leptized, raised from the position in present time or must be born into the family of God, a born again Christian. Okay? So, nung araw talaga kailangan isa kang sa born again family para maging musician sa kay Lord. Hindi katulad ngayon din, ganun din eh. Kailangan you have to be a born again Christian para masali ka sa ministry of music. Hindi, basta. Kasi, kung di mo naman tinanggap ang Panginoon eh, paano ka sasali? Parang tahimik. Next po tayo, based on their performance. Once selected, they had a trained routine which was regimen in preparation for the hard life they were to live. Maray mo ba naman 29 years ka, di ang hirap nun. Hindi ko alam kung lumalabas sila o hindi po ba? These nasa were overcome, they were excellent, they surpassed, they endured, they trained hard, knowing that much was expected of them, and they produced. So, bawat isang musician talagang nag-e-excel, nag-train, at nagpupuri sa Panginoon. Because this is ang holy duty nila. May silang po ito. Spiritual excellence because of training and selection. And 2 Chronicle 30 verse 22, they become musician men of quality because they show good understanding of the service of the Lord. So talagang pinag-aaralan nila ang pag-serve kay Lord. The guitar is not only musician skill, born to near perfection, but they were spiritual leaders of Israel. So hindi lang sila musician, hindi lang sila kumakanta, nagiging leader sila spiritually sa kanilang bayan, sa Israel. Praise is only effective when people are full of God's word. So, ang pag-praise, kaya na sinabi, kailangan i-lift up mo ang bawat congregation. Hindi lang ikaw lang, kailangan buo mag-praise. Okay. Duties and responsibility. Tahimik talaga, hindi ako sabi.
Set your heart to seek Him. Seek the Lord daily. So, kailangan kaya natin, cleansing tayo, kailangan ang puso natin ay malinis para magpuri sa Kanya. You must be determined to pray, to read your Bible, to worship, to intercede, to seek God's blessing in your life and music. So, hindi lang sa music, kailangan mo rin magbasa ng Bible, kailangan mo mag-pray. Yan ang ginagawa natin, before practice, nagpe-pray tayo, we ask wisdom, we ask for our talent to be sent by the Holy Spirit. So, para pag nagpuri tayo sa Kanya, everything goes smooth and worship. You cannot take your ministry for granted. The ministry cannot even be separated from your musicianship. So, kaya na sinabi ko, walang sideline. Kay Lord lang ang bawat talent na binigay sa atin sa pagkanta at pag magiging musician. Minister and music go together. So, kaya sinabi, isang kongregasyon, isang ministry, nagpupuri sa Panginoon. Tama po ba? Ay, kikinig. You cannot be just a musician without being minister. Okay? So, kailangan meron tayo. Minister, blessing the Lord. Okay po? Musician as prophets. Hindi lang tayo musician, isa lang tayo prophets. Sinishare natin ang word of God. Some musician may be amazed to learn of the relationship between the musician and prophets. Nabi, Hebrew word for prophet, plural. Nabubulong talaga ako dyan. Nabib or nibib. To prophecy is to be a spokesman. So, memorize na nila. Hindi ko tatanong yan. Musician at times designated as nabib. Okay? Musicians have two areas of qualification. Nandito na tayo, malapit na. Qualification. Musician excellence, gaya na sinabi ko, kailangan meron tayong dedication, wala tayong sideline, walang ano sa bawat pag sumali ka sa music ministry. Spiritual in tuneness. Okay? Spiritual in tuneness, kailangan, gaya na sinabi ko, ang bawat worship leader o musician, kailangan niyang dalhin ang kongregasyon para magpuri sa Panginoon up to the highest level as expected by God. Ni-expect ni God na magpuri sa Kanya. Dahil gaya na sinabi ko, ang leader at ang musician, he represent God, not himself. Pinansin mo pa? The musician must be sensitive to what God is doing in a service and reflect that. A musician must never see himself or herself or just a singer who accompanies. They should know that they're the leader in the praise and worship. Kaya na sinasabi paulit-ulit, kailangan ang bawat musician, ang bawat song leader ay leader na namumuno para mag-praise at magpuri sa Panginoon. Pag hindi mo kaya magpuri, mayroong problema, kailangan mo i-praise sa Kanya para ma-uplift mo ang bawat kongregasyon. A worship leader able to hear that small voice in the midst of a rejoicing tune. Yan yung pag napapansin ko, pag may worship, di ba, meron tayong speak of tongue ba yung pastor? Di ba po? Yung meron, ako minsan narinig ko yan, nung anniversary natin, pastor, parang
Sabi niya, kumakanta siya sa likod ko po. Kaya lalo kong ginaganaan tumugtog dahil ang ganda nung ang ganda po nung sounds eh. Parang talagang angel voice eh. Kaya talagang gaganaan kang tumugtog. Kasi narinig mo yung mga parang angelic voice na sumasabay sa iyo. Hindi po, tanong ko po bawat isa, nararamdaman niyo ba yun pag praise tayo? High praise natin, di ba? Minsan nga may narinig ako dyan, napapaiyak pa. Di po ba? So, ibig sabihin na talagang nalilift natin yung pag-praise sa Lord. Di po? Tanong ako. Opo, kung Physical excellence. Kailangan talaga professional. as much as possible, dahil na-expected ni Lord sa iyo, excellence para pagpupuri. Kasi nga, yun ang talent na binigay sa iyo. So, wala siyang ibang hinihiling para papurihan mo siya ng talagang buong talento sa excellence. Pagaya ng una sinabi ko, hindi na kanya-expect niya. Ang expected niya lang, excellence na magpupuri sa kanya. Anong measure yung excellence sa speech? Sa excellence, sinabi natin. Excellent talaga po, 100% nga po. So, kung i-apply natin sa natin sa proposition, 100% na yan. Diba hindi? So, kasi ang inaano natin dito, what exactly the physical excellence na tinuturo ng teaching ito sa atin. So, ito yung gusto natin makita. Okay. And I do believe, kung pasuhin natin sa beginning ng pag-aaral natin, ang gustong makita dito ng Panginoon sa atin, excellent in life attitude in our machine. So kasi yung life of the musician and the singer. So pinag-uusapan natin is not only ang music, pinag-uusapan is life, yung pangay natin sa harapan ng Panginoon. Not your instrument, not your voice, not your lyrics na kinakanta mo, but is your life. Yun ang gusto kong makita ng Panginoon sa atin when we worship Him. Not yung nag-uusapan, hello? Talent. Wala sa amin. Blue. Ito po. Hallelujah. So yun. Then, so tignan natin mo, kanina sinasabi natin what is the difference between excellent, between talent and skill. Diba yung usapan natin kanina, meron pang sumingit na meron balo, o whatever. So, ibang interpretation yun. So, pinag-usapan natin dito, no, is not a matter of skill, it's not a matter of talent na meron ka. Kasi lahat ng pinag-usapan natin, hindi naman galing sa iyo. Magkaroon ka man ng skill, hindi pa rin galing sa iyo, galing sa Panginoon. Magkaroon kami ng talent, hindi pa rin galing sa iyo, galing pa rin sa Panginoon. So, anong sense ng pinag-uusapan natin dito? I believe, ang sense ng pinag-uusapan natin dito, may skill ka man, may talent ka man, kanino mo siya hinahandog? Kanino mo siya ibinibigay yung talento na ibinigay sa iyo, yung skill na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? And then, I believe, as a musician, doon ka lang magiging excellent kung kanino mo ibibigay. Kasi, karamihan dito, magaling na, marunong na. Pero, sa kanilang pag-awit, sa kanilang pagkanta, question, ang glory kaya nasa Panginoon. Ang sabi ni Pablo, everything you leave it for the glory of God. At I believe, yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. When you are worshiping God in your skill, in your talent, siguraduhin mo lang that the glory is belong to God. Doon ka lang maging excellent. Pero pag hindi, sorry to say, hindi ka excellent sa harapan ng Diyos. So yun po yung nakikita. May tanong po sa question. May tanong lang po ako. Ngayon, sabi natin kanina, yung excellence. Ngayon, paano natin malalaman na yung ginawa natin na awit, pagtugtog kay Lord, ay excellence nga? Paano natin malalaman na excellence yan para kay Lord?
akin po kasi, pag sumabay na ang congregation, Hmm. yun na po, ito na yung excellence na pagpupuro ko sa Panginoon. Individual siya. Congregation. Paano natin malalaman na na-attain niya yung excellence na hinihingi sa atin ni Lord? Kasi sabi natin, kailangan excellence, di ba? Pinag-usapan yung excellence. So paano natin malalaman yung ginawa natin na pagpupuro kay Lord ay excellence para sa Kanya? Dapat meron tayong prueba na excellence nga yung ginawa natin para kay Lord. No, although tama yung puso natin, tama yung ginagawa natin, tama yung araw-araw natin bilang buhay Kristiyano. Kaya lang, paano natin na-meet yung excellence na hinahanap ni Lord para sa atin? As a crew, as a ministry, congregation ha? Kasi ang nagdadala talaga di ba, laging natin pinag-pray na, Lord, dali mo kami sa pinakamataas ng antas ng pagpupuri at pagsamba sa iyo. Di ba? Pangunahan mo ang mga music ministry mo. Di ba? Kayo namumuna eh. Di ba? Ngayon, paano natin malalaman na excellence na yung ginawa mo kay Lord? Ay siya, tulog. Para po sa akin, if that congregation has a musical excellence, if you already experience the presence of the Holy Spirit. Kasi, di ba dalawa yung church ko dati na sa Cebu tsaka dito. So, makikita mo yung differences. Nung last time, first home church is Riyadh. Dito ko naranasan ang grabe yung kumilos sa Holy Spirit. Maraming maraming vision na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Tapos yung katawan mo parang nagsisway ka na. Tapos puno ng pagmamahal, nararamdaman mo ang puno ng pagmamahal ng galing sa Diyos. Tsaka yung sarili mo, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Para po sa akin, yun po yung nararanasan kung may musical excellence na po. Pero, pagdating ko naman sa Cebu, iba naman doon. Kung bakit, nasaan, marami akong hinahanap ko, nasaan ba yung na-experience ko doon sa Riyadh kaysa sa Cebu. So, para din po sa akin, maa-attain natin yung musical excellence kung yung musician ay talagang may heart para sa pag-worship sa Panginoon. Kasi may time din doon na yung walang issue. Kasi yung church namin may hinaharap din na issue, di ba? So yung mga musical pastors namin may hinaharap din na issue. Nung time na wala silang hinaharap, doon ko na-experience yung Holy Spirit na naman. Parang may ini-impress na naman yung Panginoon sa akin. Nakikita ko, marami akong nakikita. So ang ginawa ko, I talk to the pastor ko. Ito po yung revelation. See? Kaya hindi ka kasi, na-expect ko kasi ako na every Sunday, may musical excellence doon. Diba? Kahit dito, dapat may musical excellence. Pero may time din kasi, na hindi mo, yung mga worshiper kami, is di mo ma-feel. Di mo ma-feel na parang nag-worship. Ewan ko kung saan yung worship. Gusto ko ma-feel yung daloy ng Holy Spirit. Doon ko masasabi na yung worship leaders na yan, or yung song na yun, yung pag-perform nila doon, is musical excellence. Yun po yung gusto kong maranasan ulit. Yung ang Holy Spirit na yung mag-i-impress sa'yo. Mararanasan mo talaga yung Holy Spirit. Ang galaw ng Holy Spirit. Yun lang po yun. Thank you po. Nagdagan ko lang po, no? Yung ni Paz. So, napakalaki po ng role ng worship. Tama, sabi ni Pastor, ayos yung puso mo, ayos lahat. So, what is the evidence? Yung ginagawa mo, excellent na sa harapan ng Diyos. And I believe, kung ibibigyan natin ng illustration, ang isang baso ng tubig, kapag siya may tubig, kalahati lang.
pagkapuno, puno lang. Pero pag tumutuloy-tuloy ang daloy, ang tawag nila ay overflow. Nag-overflow. So, ibig sabihin, so, pag nag-overflowing, that is the deal. Yung ginagawa ko next year sa business. Why? Because nag-overflow yung ginagawa mo during your worship alone with God. Bible reading, meditation, devotion mo, ang evident no, na ginagawa mo, it flows sa mga congregation. Kasi yung ginagawa mo, hindi para sa'yo. Yung ginawa mo para sa Diyos, ipinapakita ng Diyos na, anak, tama ang ginagawa mo. You are righteous. You are excellent, my son. So, yun po. Amen. Amen, praise God. Kasi po, Pastor. Pasensya na po at Tama po naman. Tama po. Mas maganda po yun. ano po, ang masasabi ko lamang po sa pag yun sa kabuuan po ng worship at merong isang siyempre dapat talaga bawat sa ay nandun po yung prepare yung puso natin at malinis dahil ang kakaharapin natin ay ang Panginoong Diyos. Pero yun nga, tayo po nandun yung desire natin na talagang mabigyan ng the best ng Panginoong Diyos. Pero meron po napasama nga na yung contamination. So yun po yung naging hindrance para hindi po tayo matanggap agad ng Panginoong Diyos o malip yung ating mga praise, mga papuri natin sa Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po talaga na talagang pinipilter natin yung lahat ng mga pumapasok na mga instrumentalist at saka sa kabuuan po ng music team. So yun po yung masasabi ko lamang po na talagang napakahalaga po. Dahil ito po ay team, ay dapat lahat po ay nandun po yung kanilang readiness doon po sa puso po ng bawat isa. Amen po. Salamat po, Pastor. Ha? Ito na. Eh po, sa Old Testament kasi, dinidil ng Panginoon ang mga tao by bansa, by family, by sabi natin na by grupo gano'n. Pero sabi nga ba sa New Testament, dinidil tayo ng Lord individually. Ang tanong ko is sa worship din ba, para sa lahat din to, sa worship din ba pag may isang sablay, dami-dami lahat? Para malaman din na lahat. Tablet talaga. Kasi madadamay lahat ng mga musician. Kung isang musician mo is walang gana, walang madadamay kasi hindi gaganda ang tugtugan, hindi gaganda ang pag-worship. Kasi nga, mayroong sagabal sa pag-worship. Kaya nga na sinabi kanina, you represent, the congregation should see God in you. So walang kinalaman yung pag-din ng Lord individual. Kumbaga, accepted yung praise and worship nila na hindi ng Lord to praise sa grupo. Hindi, individual din. Kasi nga kuya. Diba? Hindi natin mo ko Kasi hindi ang tanong ni sa isang kaimba na ang artist na pasariwa, merong bulok. May bulok. Lahat madami. Maapektuhan pa yun. That is human thinking. Human reasoning. Pero pagdating sa Panginoon, sabi niya, my mind is higher than yours. Amen? So dati may grace ang Panginoon. Pero ang grace may hangganan. Amen? So at kayo, o tayong lahat, in the music team, kapag nagpa-practice tayo, alam natin may problema, I think hindi po magiging successful ang practice. Mararamdaman. Ang problema pag tinuloy nyo pagdating ng worship, sigurado, the Spirit will not flow. Kasi hindi na nga nag-flow sa inyo sa practice Do you think mag-flow sa worship? Sino may pananagutan? You, the worship leader. Nakita mo na ba't hindi mo i-deal before the time of worship? So yun po lang yan. Makikita mo siya pero hindi pwedeng wala kang gawin. Dapat may gawin ka bago dumating yung proper
ng pag-worship natin sa Panginoon para hindi maapektuhan ang congregation. Amen. Amen. Ay, yung gusto kong Ay, sige. Sige, Pastor. Eh paano, halimbawa, may naganap bago mag-worship. May naganap. Opo. Anong May Ay, naganap na sa hindi- practice, Tama. kumbaga. Din sa miyembro ng music ministry. May naganap tayo sa service. Na hindi dapat ginap. okay. So, So, ang dating doon, kaya ito yung tanong niya eh. Opo. Para nakuha natin. Yeah. Pagka may isa dyan, na tumayo, na hindi tama ang puso, may apektado. Opo. 100% apektado. Bakit mabigat ang dating? Ito ba? Opo. Mabigat pa sa pagkain sa kamatis. Sa bulok. Kaya nga, Apo. kaya Ngayon, ang ano Sige lang, po. sige. Sige po. Kasi yung kay pastor, nagpa-practice pa lang kayo. Eh paano pag nasa practice to, tugtog na? Ako, natin ko yan. Okay. Opo, nakuha ko po, Pastor. Ako po kasi na yan. Nag-close siya ng practice. Oo, okay, practice, okay siya. Ngayon, bago na yung mag-praise and worship, may nagawa siya hindi tama. Paano ngayon, paano natin didil yun? Diba, mararamdaman mo yun na Opo, opo. hindi mo nag-work yung Holy Spirit. Hindi niya nakukuha yung excellence ni Lord. Mararamdaman niyo Opo, yun. opo. Di ba, nakuha natin kuya, Meron- paano natin didil yun? Meron po incidents na yan na na-experience namin dito. Nung, kumbaga, practice pa lang, time ng worship, nagkaroon ng problema. So, ang bawat isa, pinag-apektado. So, lahat po as a group, kailangan natin mag-pray, sama-sama tayong itanong kung ano problema ng ating kapatid, i-pray natin. At the end, sasagutin naman ni Lord yun kung maganda po ang pag-praise. Kasi ang nangyari ng pastor, kahit may problema, na overcome namin yung problema, kaya naging maganda ang praise and worship ng araw na yun. Nangyari po yung pastor. Nangyari po sa amin Paano yun. natin didil nga po yun? Yun nga po, ginawa po namin, kinausap po namin yung member, kung anong problema, kung anong kung merong hidwaan, kumbaga, tulad sa akin, magpakumbaba ka na lang, itanungin mo sa kanya, at huwag natin isama sa pagpupuri yung problema, pwede natin solusyonan kagad, gagawa natin. Ano solusyon? Kaya kami, pinag-pray lang po namin, nag-pray ng group prayer, nangingi ng guidance kay Lord din para paano ma-overcome yung problema. So, hindi nyo. Yung pasamantalang ito yung practice, Kasi sabi ni Lord, di ba? Bago ka mag-offer sa akin, pagkasundo ka. Opo. Yan po. Ganun po nangyari po talaga. Bago niyo resign niya, pagkasundo mo na kayo. Iba yung unity kasi walang unity ko siya. Opo. Walang unity ko sa akin. There's a blood. Si ate. Can I say a word? Yes po. One word? 1 or 2? Kasi po, pagka ang pagiging worship leader, hindi mo naman yun as your own. I believe, as a worship leader, hihingi mo yun sa Panginoon. Ako, bago ako kumanda sa Panginoon, hiningi ko. Kaya sabi ko, Lord, kakanta ako, but you will be with me. And you will go before me. So, tatayo ako, not because of my own, but because I will I will be only a steward. So sabi ko, Lord, worship leader mo ako, sa pangunahan mo ako, so I have the authority na mamuna sa kongregasyon mo. Kasi hiningi ko naman to sa'yo. So, ginagawa ko, I will hold the power as a worship leader. Kasi, una, hiningi ko naman yun, hindi ko hinihingi sa pastor. I believe as a pastor, binibigyan din siya ng authority ng Panginoon. No? Ang mga music leader, ang mga worship team, ang nauna talaga doon is the worship leader. Yun talaga yun. Diba? The pastor, the worship leader, the music team, and all the deacons and the elders, yun ang mga namumuno sa simbahan. So as a worship leader, hindi yun dahil sinabi ng pastor, hindi. Hihingin yun bawat isa as you go and process, as you
step by step na yung relasyon mo sa Panginoon. So I believe, no, sa mga worship leader, bago yan kakanta, ilang araw yan hihingi ng guidance at power mula sa Panginoon. Dahil ang worship leader, alam niya, ang bawat isa ay struggle, no? So ako, ilang araw, hindi man po sa pagmamalaki, bago ako kakanta, luluhod muna ako sa Panginoon. Lord, you will be with me. Dahil wala po ako, kayo lamang po ang mauna sa akin. So I believe gano'n naman ang heart ng bawat isa. Opo. Worship leader, eh paano ang may problema yung worship leader? Instrumentalist kasi. Eh, ikaw lang yun, hihingi nun. Eh, paano yung I believe, no, kasi alam naman po natin kung ano, tama yung puso mo. Pastor, alam naman po natin kung ano yung stand natin, no? Opo. Ate, sandali, makinig ka. Ikaw, tama ang puso mo dahil worship leader ka. Eh, paano yung group mo yung music ministry? Eh, Opo. tama. Opo. Ito po ay subjective, no? Subjective feeling. Ibig sabihin, kanya-kanya, no? Kumbaga personal na dealing natin sa Panginoon. I believe, no, pag nakakabitaw naman tayo ng masamang salita or may mga hindi negative emotion tayo, may guilt tayo, may remorse. Meron ba tayong remorse? No? So may guilt. So I believe, itong taong ito, kung merong mga negative emotion, alam ko, no, na ang Panginoon ay mangungusap sa kanya. So, at the end of the day, alam ko po, Pastor, na magiging okay din ang Kaya lahat. nga, kuya, ate, bago natin simulan ang pag-awit, pag-praise kay Lord, kami tama, magkipagkasundo muna kayo. Alam mo kasi may tama kayo. Ako ang ate, kuya, it will not be excellence in the presence of God. It will not be excellence 100%. Opo. Experience ko rin po yan. God will not Word. Opo. Pastor, experience ko po rin yan dahil during our practice, meron pong hindi pagkakaunawaan. Kaya nga sabi ni Lord, bago kayo mag-offer sa akin, magkasundo mo na kayo. Opo. Kaya sabi, Kaya yung sinabi nga ni Kuya Daniel, during the practice, nagkaroon ko ng problema. So, what I did, lumabas muna ako, I asked God, can you show me, give me guidance, paano ko malusolve ang problema ito? Dahil nasa akin ang galing eh. Kumbaga ako in-admit ko yung problema. So, siguro, pero hindi ko yung tugtugan mali. Sa mga ng tunog. So sabi ko, it's really time na pumasok na ako para makipagbate at sumali na sa pagpa-practice. And after that, practice is okay. Yung taong nakagalit ko, sorry. Ako nagpakumbaba. Siya rin nagpakumbaba. Let's make it praise and worship to God tomorrow. Kaya nangyari ang worship naging successful at nasa Excel po. Yun po ang talagang ginawa ko. Malalaman dahil alam niya kung anong ginawa namin. Nagpakumbaba ako at naghingi ng sorry. Siya rin naghingi din ng sorry. So, ang bawat isa ay yun nga, talagang pinagsundo kami, kaya ang practice, kinabukasan, ang worship is naging successful. Ang pagpe-praise ay excellent. Yun lang yun. Ay, Ate Jess. Hindi po kasi may naalala lang po ako yung sa tanong ni Pastor. Kasi minsan po, kami dalawa ni Kuya Joe, siguro kami dalawa na nakaka-relate. May narinig lang kasi kami na sabi niya, hindi niya na-feel yung presence ng Lord during our worship service natin that time. I mean, hindi naman that time talaga sinabi niya na wala siya hindi niya daw na-feel. So, ako as a worship leader, hindi naman that time isa ako ang worship leader na that day. So parang naano lang ako kasi gusto ko lang din sa mga worship leader, hindi ko po siya na open up. Kasi po as a worship leader nga po, minsan lang may time na
nakukulangan talaga. We accept that one. May mga weakness talaga kaming ganun. Minsan, hindi talaga natin na yung 100% or 200% na kasi minsan, yun nga sabi, siguro sa mga musician or mismo sa leader din po. So parang naano ako na parang, kasi hindi naman, yung kami as a worship leader nga, parang nafe-feel namin yung presensya ni Lord Kami mga worship leader. Kaya nagtanong po ako doon sa isang worship leader. Nagka-agree po ba kayo doon sa ganon? Kasi kaya napatanong din po ako, Tay. Tama din yung mga tanong nyo na, ano ba, individual po ba yung ganon, na yung presence ni Lord? Na-attain natin yung yung highest praise individually. Unity, yun ang tamang ano. Kasi minsan, may mga times po talaga na yung congregation, may isa, dalawa, tatlo na hindi nila na-feel. Bakit ganun po? Ano pong problema sa worship team? Kanina nga ba, sabi ko diba, isang baso, pagka-ibig kalahati, pagka-puno na. Sa worship leader, hindi pwedeng puno ka lang. Ikaw lang ang nakaharap. So dapat nag-overflow ka. So pag nag-overflow ka, ibig sabihin, hindi ka lang puno, sobrang-sobra yung meron ka. Kaya pati yung mga kapatid na hindi sila napupuno sila dahil yung sobrang daloy ng anointing ng Diyos na sa'yo, lumilipat sa kanila. So sabi niya, ano yan sa Psalms chapter 23, di ba? So yun po yung kung yung feeling na ganun ka, kaya siya. Amen? So kailangan kasi maisip natin kung yun lang yung performance mo that day, kulang ka pa, puno ka pa ng Lord, I need to overflow. Hingin mo sa Diyos. And the next na yung pag-awit, pag nakita mo na sila napupus-frustrate, nakaktan mo yung overflow. Thank you po. Kasi naitanong ko lang din po sa kanila na iba. Kung ano ba, yun ba kayo ba nafe-feel nyo na hindi kayo, wala yung presensya ni Lord sa inyo during the praise? Natatanong ko po sa iba nung narinig ko yun sa kanya. Kasi parang hindi nga daw niya na, ano kayang gawin? Kailangan pa talaga. Sa iyo, mga pastors, no, I will take the challenge sa inyo mga pastors, no, because I come on the salute to all the pastors, no. Pastor, kasi tama po ba ako? Kasi hindi po ako naniniwala, no, na pag may praise and worship, kasi alam ko yung dealing po individually, kasi hindi ko po ma-accept na idea na wala pong Holy Spirit. Kasi, paano? Kasi di ba po, sabi nga, you have the Holy Spirit within you. So, hindi po ako naniwala siguro, Pastor Lord, na hindi niya ako feel yung Holy Spirit. Tama po ba ako? Yung sinasabi ni ate, ganito. Meron talagang tao, iba, kunyari, hindi naman siya kasama sa music ministry. Sinabi niya lang sa iyo na Holy Spirit. Detail siya ni Lord. Siya lang yun. Kasi kayo naman, nakuha yung excellence nyo eh. Nakuha natin. So the idea is, individually po yun. Ang sinasabi sa music ministry. Oo nga po. Ngayon, yung sabi sa inyo, kunyari hindi siya part ng music ministry. Hindi siya nakakaanas. Pero nakakaanas sa iyo. Sino may problema? Oo nga. Siguro yung pag-grow pa niya ng faith niya sa Panginoon. Yun siguro yun. Hindi niya na-meet yun natin. Hindi sa inyo, wala problema. Kasi na-meet mo yun. Diba, ibang congregation, hindi lang, umiyak. Speaking of hindi siya. Hindi maging individual na. Kasi, hindi ba, sinasabi ko lang, hindi ko bilang Holy Spirit. It's a matter of so pag meron siyang doubt, na the Spirit is moving sa iyo, tapos siya hindi niya naman nararamdaman siya, absolutely, meron siyang doubt na gumagalaw ang Spirito. Kasi kung may pananampalataya siya, the same Spirit na mararamdaman mo, mararamdaman niya ang Spirit. kasi kahit sa churches ako pumunta,
mapipil ko naman yung Holy Spirit, Pastor. I don't know bakit may nagsasabi na hindi. Na gumagalaw. Yung tao So, ko hindi. okay. So, individual na, Pastor. Doon sa area na yun. Doon sa area na yun. So kaya nga sinasabi ni Pastor, kailangan yung sa leader, pag-overflow, may isi-share natin sa tao na yun para ma-ill. Ayan. So, individual kasi yung nasa congregation, hindi siya naniniwala, pero ikaw, puno ka ng Holy Spirit, pag-overflow, may isi-share mo sa kanya yung flowing of the Holy Spirit. Para lalo niyang maintindihan na talagang gumagalaw ang Holy Spirit. Hindi na po. Tatanong ko lang kay Peter. Peter na ba pwede mag-overflow para madamay yung Ang worship leader, alam yung nag-lead, kabuuan ng music leader. Pero dapat kayo, iisa kayo ng espiritu. Once na may hindrance doon, even the spirit will flow, hindi siya rin siya nagkakaroon. Kaya nga sinabi, a band, kung isang grupo ng musician sa lalo. Di po ba? Malinaw na ate na dapat yung individual person sa kongregasyon, kung hindi niya na-experience yun, hindi niya nararamdaman yung kung ano nangyayari sa kailangan ikaw mag-overflow, kailangan i-share mo sa kanya sa susunod na kanta mo, iparamdam mo sa kanya na nandito ang Holy Spirit at maniwala siya. Tama po ba, Pastor? So, maganda, umaba. Ate, may tanong kayo? May tanong po. Kasi maganda yung musician na pumera sa qualification. Opo. Yung spiritual, alam ko tatanong mo spiritual goodness. Yung spiritual goodness, yun na yung pinag-uusapan natin eh. Pag na-tune mo na yung pag ikaw kumakanta at nasa iyo na yung Holy Spirit, nag-i-spiritual tunes ka na, nag-overflow na yung pagpupuri mo sa Kanya, yun na yung nagiging spiritual tunes. Kumbaga, nag-tune, ano mo na eh, parang pag nagtotono ka, di ba? Pag wala sa tono, di ba, ina-adjust mo. Di ba po? So, pag nag-praise ka, pag hindi mo pa rin maramdaman, kailangan strive mo pa para ma-feel yung Holy Spirit. Yan ang pagkakaintindi po. Kailangan mo mag-combine yung song mo at ma-attain, dumating ang Holy Spirit para ma-share mo. I believe, tinutungkol ng spiritual teaching. Meron kang focus, verse, because you are communicating to the Spirit. So yung Spirit mo, make it sure, before you play, before you sing, nakatune sa Panginoon, nakakonect sa Panginoon. Amen? Because same like yung mga cellphone natin, pag walang connection yan, whatever lang ginagawa mo dyan, Spirit will not flow. Kailangan may connection ka. Sabi nga, Acts 1:8, when the Spirit comes, you receive power. Amen? Without that power, you are not connected, you are disconnected. Amen? That is the meaning of spiritual tunes. Nakatune yung spirit mo sa espiritu ng Diyos so that the Spirit will flow. Not your emotion, because emotion is your soul. Amen? Kasi minsan, akala natin nag-worship na tayo, pero emotional ka lang. That is your soul. Pero hindi. The Spirit, ang Espiritu, hindi naghahanap ng pakiramdam. Naghahanap siya ng pananampalataya. If you believe, God will bring you. That is the Spirit. Salamat po. Sagot lang po yan. Ano po? Alam ko may tanong pa si Kuya eh. Ayan. Meron po. May katanungan pa po sa... sa second floor. Okay. Sige po. They should be in liberty and creative of expression of God's gift in each service of invitation tune-up. Okay? Natakil na natin yan dahil yung tune-up kailangan mag-combine sa Holy Spirit ang ating spirito para lalo gumanda ang pag-praise and worship natin. Musical people are imaginative and creative. Okay. Musical people are often imaginative, so use your imagination. Ask yourself the following question the next time you are playing in the church.
if God is dwelling among us, as He promised, then where is He right now? What He is doing? Ito po. So, kailangan ma-feel natin nandyan si Lord sa atin habang tayo nag-praise. In His presence, flowing like a river. Gaya na sinasabi ni Pastor, pag half lang, hindi kalahati lang. Pag full lang. Kailangan mag-overflow. Parang stream na rivers. Kailangan ma-share sa bawat isa ang spirito na iyong natanggap kay Lord. Is He leaping with joy over His people? Ito ba ay natutuwa at nagagalak sa pagpupuri natin? Mararamdaman po din naman natin, di ba po, pag lalong sumasaya ang bawat kongregasyon, lalong nagiging masaya ang Panginoon dahil tumataas ang pagpupuri natin sa Panginoon. Is He gently moving among the worshiper, healing them and bring them encouragement? Na sinabi ni Pastor kanina, example ate, isa, hindi siya naniniwa, parang hindi niya napipil yung Holy Spirit, kailangan natin i-share sa kanya, kailangan natin i-move ang Holy Spirit dahil isang overflowing spirit ang natatanggap natin sa Panginoon. Your ministry as a musician will be made effective when you get in step with what God is doing. There were times that the musician were called prophets and also time that prophets were called singers. So, hindi lang pala, pwede pala tayo maging propeta dahil yung mga inaawit natin ay tinuturo ng mga propeta sa bawat kongregasyon. Kasi nga, ang lyrics ng ating pag-praise ay galing din sa biblical. Any question? No, sir. Sorry. Relationship between music and prophecy. Music accompanied by prophecy. So music, di ba? Mostly ang verse niyan galing din sa Bible. Musical preceded prophecy. Musicians were commanded to prophesy on their instrument. Okay? So, ikaw ang nag-relate sa musical instrument mo para magpuri. Hindi yung, di ba, pag nagpo-prophecy ka, di ba, tuturo ka sa mga tao kung anong dapat o hindi dapat, di ba? Ganon din sa iyong instrumento, kailangan mong i-guide din. The musicians were ordered to prophesy with or their instrument. In this case, the music itself was in some sense prophetic. Everyone who prophetic speak to men for their strengthening, encouragement, and comfort. So, First Chronicles 25 verse 1, music can have a powerful influence in the spirit and soul of man. Apo. Bilang sa worship leader, ano yung pagkakaintindi dapat sa actual, sabi mo kasi the relationship between music and prophecy. Paano malalaman ng isang worship leader yun? Paano natin malalaman yun? Naiintindihan? Dito ko na lang. Kasi di ba sabi, may connection ng music and prophecy. Diba? Ang bawat lyrics natin sa nagagasa. Ano ba na in times of praise and worship ba yan nangyari? Ako. May isi-share ko. May isi-share ko ako. Kasi naranasan ko yan. Naranasan ko po ito. Kanina yan yung pinagkita kanina. Okay. So naranasan ko po ito. Yung prophecy, yung revelation ng Panginoon, o yung message ng Panginoon, mangyayari yan during praise and worship. Hindi yan mangyayari during yung mensahe. Hindi yan. Doon sa praise and worship yan mangyayari. Yun po yun ang nararanasan ko every praise and worship. Diba? Kasi na-experience ko din yung
gift ng Holy Spirit nag-transfer sa kapatiran ko. Na-shock ako kasi kung ano yung nakita ko, nakita din niya. Tapos nakita din ng pastor namin doon sa Cebu. So, dito, nangyayari sa praise and worship. Kaya nga, yung music, dapat spiritually in tune to God. May connection tayo sa Panginoon. Kasi kapag may connection tayo sa Panginoon, i-reveal ng Panginoon kung ano ang mensahe niya para sa iyo or para sa church. Yun po yun. Para sa akin. Kasi marami na po akong na-experience. Tapos, before nung pandemic, umattend ako ng Week of Fire namin. Ang nangyari, while nag-sing sila, may nakita ako, isang lalaki, na nakahide ko lang, pero yung damit niya, wall of white, nagdala siya ng baso. Tapos tumingin siya sa akin. Tapos ngumiti parang limonyo. Ako naman nanginginig. Di ako makapagsigaw. Nanginginig lang ako. Tapos nagpre-pray ako. Kasi kapag may makikita ako ng ganun, nagpre-pray ako. Pagkatapos nun, yung katawan ko parang natutumba na talaga. After nun, umuwi ako, nag-pray ako ulit. Ano ang ibig sabihin ng baso? Doon na-reveal ng Panginoon, sickness pala yun. So, the following Sunday, hindi na po kami pumunta sa church. Kasi may revelation na siya na sickness yun. Pumutok yung COVID. Yun po yun. Pero nangyari yun during praise and worship. Lahat ng revelation na nakikita ko during praise and worship. Nung time na may, yung may nakita, may conflict yung pastora namin sa church member. Di ko lang kasi nasabi sa kanya ano yung nakita ko. Sinabihan niya ako, kung ano yung nakita mo, sabihin mo sa amin. Warning sign kasi yun. So, ang nangyari, nagka-conflict talaga sila. Pero ako, mali ko din yun. Kasi hindi ako nakapag-share sa kanila kung ano talaga yung revelation. Kasi akala ko baka nabalik na ako. Yun ba? Akala ko, imagination ko lang yun. Pero totoo pala. Tapos, kung anong ni-reveal ng Panginoon ko, nandun ako sa hospital, yun din yung ni-reveal ng Panginoon sa kanya, yung na-transfer yung gift ng Holy Spirit. Vision kasi yung sa kanya, din pastor. Nangyari yun, nung time ng praise and worship, nanginginig lahat ng katawan ko. Tapos parang may lumabas. Pag may lumabas, Lord ko, huwag mo kong kunin ng Holy Spirit, kailangan ko yun. Tapos ang nangyari, bumalik ulit. Nanginit ulit yung katawan ko. Doon na nakita ko na siya pala yung na-transfer. Na-transferan ng fruit of the Holy Spirit. Kasi parehas kami, vision. Tapos yung pastor namin nakita din pala niya. So, yun po yun. Kaya, importante po talaga yun. Praise and worship na naka-spiritually in tone po sa Panginoon. Yun po. Salamat po. Dahil lang, may experience lang din, yung pastor namin nung nandun pa ako sa dating church. Sa praise and worship, minsan nagbabago yung message niya. Parang doon pa lang, pwede nang tapusin yung gawain. Ganun nangyayari, parang sinasabi ng pastor na, parang nireveal ng Lord na, based sa praise and worship. Nagkakaroon ng props, parang gano'n niya. Nakikita, pinapakita sa mga leader na ganito yung mangyayari. Ganito yung gusto ipa-message. Ganito yung gusto banggitin ng Lord para sa parang congregation. Kaya talaga may kinalaman talagang visit and prophecy. Apo, katulad din ng dati, nag-praise and worship tayo, tapos yung hindi natin inaasahan, kung ano yung sinermon, hindi din ang nangyayari sa bawat isa sa atin. So parang nagtugma po. Yun po. May dadagdag po si Pastor. Siya ati pala. Pastor, paano po yung pastors, no? Pastor, paano po yung during praise and worship parang may nag-deliver na siya? Ano po yung gagawin ng Mag-pray mo ba? Na-deliver na siya, parang may struggle siya.
before sa praise and worship. Tapos, during sa praise and worship na service, na-deliver siya. Ano po gagawin ko yung pastor? Deliver na, wala ka nang gagawin. So, pag-lay hands na po ba ang mga pastors? Hindi, na-deliver na siya eh. Ibig sabihin, yung kanta mo is excellent sa harapan ng Diyos and ang spirit's mood. Trabaho na ng spirit yun. Ano ba trabaho ng pastor doon? Kasi nag-deliver na siya eh. So, paano yung pastor pag na-slay na siya? Kaya ako lang siya ma-slay. And then after nung ma-slay niya, o sabi na lang ng So, pastor ko, ano yung sa nangyari? worship leader, tuloy-tuloy yung pag-deliver. Tuloy lang. Huwag ka ma-interrupt. Tuloy lang ang ministry ng pag-awit. Hanggang hindi natatapos. Kasi minsan, tumarating talaga yan. So during my pass sa... pass ng pagtuturo. Minsan tinitigil ng preacher, like me, kapag may ginagawa ng Diyos during praise and worship. Your spirit is sensitive na tapos na ang gawain. I-ano mo na lang siya, kung bakit kukumplusin mo na lang. Hindi na the leading of worship, the leading of the Holy Spirit. The Holy Spirit through you, through sa worship. Through the whole congregation. Hindi lang sa iyo, kundi sa buong congregation. So walang mag-i-interrupt na pastor? Wala. It Wala. has to continue. Kasi bug ng Holy Spirit yun. Wala pwedeng pagpigil. Wala po nag-deliver siya. Oo. Ang gagawin lang nun, yung worship mo ituloy mo hanggang matapos, pagkatapos niyang slave doon, and then the pastor, duty niya naman, kakausapin siya. Anong nangyari? Bakit? Para magkaroon ng kaliwanagan, yung ginawa niya. So every that time, din yung trabaho ng pastor sa council, and then pray to close, o ano man yung Struggle niya. sa kanya. Kasi nangyari yan sa amin, noon, sa church. During praise and worship, nagsisigaw siya. Hindi natin alam ang nangyari. Nagwala siya. Opo. Yung pala, nag-possess pala siya. Dati pala siyang merong tawag dito, mga agi-agimat na hindi niya sinusurrender. And then, during praise and worship, akala niya, ganun lang ang pag-ati sa simbahan. Second time niya pala umatid eh. Then, after nung praise and worship, nagwala siya, nagkagulo din sa church ngayon. So, after yung praise and worship tuloy-tuloy lang, isang elder lumapit sa kanya, kinabi siya, habang kinakausap, habang tuloy-tuloy praise and worship. Pagkatapos ng praise and worship, nalaman namin sa elder na na-possess pala siya ng mga masamang espiritu. Then after that, nag-pray namin, hindi na siya bumalik ng church. Bakit? Natakot siya. Baka mangyari na ulit sa kanya yun. Pero mga ganon, hindi natin kontrolado yun eh. Amen. So ibig sabihin, kapag ganon yung galaw, the spirit is moving. Huwag mo siya, huwag mo ma-interact. Paano kung sisinyas yung pastor na leading the Holy Spirit? Anything na gumagalaw doon, work ng spirit. Pag sinabi ng pastor, stop mo na, post ko na, niya mo na, pag sinabi niya, ituloy mo rin. Sinabi, stop na talaga. So, dapat meron lagi connection. Pag sinabi niya, tuloy mo para lumabas yung Holy Spirit niya, tuloy mo rin yung para lalo. Pero dapat may magkakapsil. Parang ano din? Ayun po yung papasok yung role ng manipals and elders. Yes. Bakit Kasi atin? dapat meron tayo tinatawag na naka-order tayo because God is the God of prayer. Yeah. So pag meron kaguluhan, di gawain ng Diyos yun. So kailangan iayos. Salamat po ate. Kala ko nakusis ka. Sorry po. Ano lang kasi nga, gaya na sinasabi nila pastor na during praise and worship pala, parang alam mo na yung sermon sa'yo ng pare. Na-overflow na sa'yo yung whole. Sorry po. Natataranta ako sa'yo eh. Nila pastor na yung isa i-preach niya, parang alam mo na, parang minsan nararamdaman mo, pag ano mo pa lang, parang sinabi na sa akin ni pastor yan. So, ganun. Okay po, ate. Okay po. When all the musicians concerned are as in one, in the spiritual excellence, there are no limit to what can happen. Yan, gaya na sinabi mo, pag nasa excellent na yung music natin, di ba? Hindi natin malalaman, may napuposes na o ano. Yan po ba?
as children of Creator, God's people should be the most creative people on earth. So, musician instruments are God's idea. He intends that both should be used for His glory. As musician and singer, let us see to it that we are concentrated to God's use alone. Let us be faithful in returning to Him the talent that He has given to us. So, gaya na sinasabi ko, ang bawat talent galing kay Lord, kailangan natin ibalik sa Kanya to praise and worship. Amen. Okay? And God bless to all. Yan ang sana po may natutunan po tayo. Salamat po at magandang gabi po sa lahat. Amen, amen. So, dito po natin natutunan na hindi po basta-basta yung pagiging member ng worship team. So, para sa amin, Pas, parang struggle po ngayon. Pero, pinagpipray ko po yan kasi parang nabigay sa akin yung responsibility ni Pastor dito na sa worship team namin sa SOJC. So, nag-i-start pa lang po kami, so wala pa po kaming mga gamit. So, talagang struggle po. Pero, para kay Lord, kaya po namin basta. Amen. So, maraming salamat po. Maraming salamat po. At saka po, super blessed po kami sa dalawang simbahan na tumutulong sa amin sa kahit hindi namin kaya para kay Lord, kakayanin namin. Kaya marami pong salamat sa pagtulong sa amin sa pag-practice. Lalo na po dito parang pag every binibigyan ako ni Kuya Daniel na, ano siya, mag-lead kayo ng, kayo ang praise and worship sa next pagtuturo. So, bali, lagi po akong na-stress. Pero para kay Lord, pinag-pray ko talaga yan. Kaya sabi ko, mag-message na ako kay Kuya Bet, lahat po, hinihinga ko ng tulong. Kaya po, marami pong salamat. Super blessed po kami na naging bahagi kami ng simbahan na to. Naging sama-sama po tayo. Sabi ko nga sa mga samahan ko na lahat tayo, sama-sama tayo mag-grow para kay Lord. Yun lang. So, may ano po ba, Kuya? Wala naman. So, sa opening, closing prayer na po tayo kay Pastor Jonathan po. Amen. Tayo po'y magpapasalamat sa Panginoon. Hinihiling ko po ang lahat na surrender po natin. Taas po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. O aming banal na nasa mga langit, O Lord, salamat Panginoon sa pagtuturo niyo po sa amin, Lord God. Lalaman namin, Lord, na iba kami sa lahat, Panginoon. At ang tinitingnan mo, Panginoon, Lord God, ang aming mga puso, Lord. Lord God, hallelujah. Bilang mga anak niyo po, Panginoon, hindi kami perfect, Lord. But, Lord God, hinihiling namin, Lord God, na kung kami inyong gamitin, Panginoon, ay mag-overflow kami, Panginoon, Lord God. Lord, wala kaming ipagkarunungan, Panginoon. Lahat, Lord God, galing sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord God. Lalo na, Panginoon, Lord God, sa pag-aaral na ito, Panginoon, Lord God. Bilang mga libasyo po, Panginoon, bilang mga music ministry mo po, Panginoon, Lord God. Wala po kaming ibang inaangat, Panginoon, Lord God, kundi maranasan ang iyong banal Espiritu, Lord God. Kung mayroon po, Panginoon, na nakikita sa aming bawat isa ng mga pride, Lord, tanggalin niyo po ito, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, na ito ay hadlang, Panginoon, Lord God, para hindi maranasan namin, Lord God, ang iyong banal na Espiritu, Lord God. Oh Jesus, we worship you, Lord God. Oh, Rabakasa, at yung pagkapakas.
Thank you, Lord. Jesus. Mga anak ko. Urayas ama ka. Natutuwa po ako mga anak sa iyong mga ginagawa. Uyak makaya siya. Oh, hallelujah. Ihanda niyo mga anak ang aking naman. Oh, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy niyo po kami, Panginoon. Pag-uwi, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, sa aming pag-uwi ngayon, Panginoon, hiling at dalangin namin, Lord God, kung samahan niyo po kami. At sa isang linggo na naman, Panginoon, Lord God, sa aming pagkatrabaho, Panginoon, Lord, wala po kaming ibang inaasahan, Panginoon, Lord God, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Holy Spirit, Ikaw po magtuturo sa amin, Lord God, lalo na sa aming pagsasalita, Panginoon, Lord God. Dahil, Panginoon, may relasyon na kami, Lord God, sa iyo. Lord, tulungan niyo po kami na sa lahat ng binibigkas namin, Panginoon, Lord God, ay para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat, Lord God, sa simbahan ito, Panginoon, Lord God, sa 4 na churches, Panginoon, Lord God, na iyong binubuo, Panginoon, Lord God. Para, Panginoon, Lord God, sa iyong kapurihan. Salamat, Panginoon, Lord God, sa buhay ni Pastor Edmond, Lord, Pastor Joel, Lord God, Pastor Roger, Panginoon, Lord God, hallelujah. Pastor Erdito, Panginoon, Lord God. At ganun din po sa simbahan ito, Panginoon, Lord God, Pastor Flor, Lord God, Pastor Art, Panginoon, hallelujah, hallelujah, Pastor Emil, Panginoon, Lord God, Lord, gamitin niyo lamang po kami, Panginoon, para sa iyong kapurihan, Lord God. Ikaw po ang may tataas, Panginoon, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, sa lahat. At pinupuri ka namin, Lord God, sa aming mga buhay. Dinadakila, niluluhati, Panginoon, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Bago po tayo magtatapos sa gawain ng ating Panginoon, kantahan po muli natin ang Panginoon. I give you glory, glory. Amen? Amen. It's your love, oh how glorious.
you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, with a crown of thorns, you became my king forever. And with a crown of thorns, you became my king forever. And with a crown of thorns, you became my king forever. And with a crown of thorns, you became my king forever. That's it. And rescued me. Yes, Lord. Just a moment there. Set me free. Sing that, sing me. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Let's go. Hallelujah. 1 hour, 2 hours na. Malapit na mag 2 hours.